Magandang umaga, ito po ang Mike Abel Live. Sabay na inyong napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abel Live. Ngayon pong araw na ito ng Friday, March 14, ng ating 2025 Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo na kapwa ko Pilipino nagmamahal, nagmamalasakit sa ating bansa. Kamusta na po kayo? Kasama kayo sa araw-araw dito sa Mike Abel Live. Dahil ito po ay balitang totoo mula sa Office of the President, ang mga balita na ginagawa ng ating Pangulo, na mga programa, palisiya at iba pa para sa bayan. Hindi lang ho dito sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo. Kaya kasama namin kayo rito. Iwas po tayo at huwag magpapapaniwala. Marami pong fake news ngayon, marami pong propaganda ngayon, marami pong mga paninira ngayon. Lalo nag-improve ang kailang mga fake news matapos nga po alam mo na kung ano yon. Okay? Kaya ingat-ingat po. Dito at sa abroad, laganap ang fake news. Ang importante ay yung totoo. Katulad nito. Okay? Ito yung totoo. Okay? Sa isang pahayag nga po kahapon, Marso 13 nga po, pinasinungalinan. Okay? Ng palasyon ang kumakalat ng mga balita hinggil sa di umano'y pagka-aresto ng law enforcer kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa Los Angeles, California o saan man lugar. Ayon sa Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, dumating na sa Maynila ang unang ginang noong Lunes pa. Adjust po ng Marso, alas 5 ng umaga at umalis sa paliparan patungo naman ho sa kanyang tirahan. Ayun, ibig sabihin mula doon sa airport nagpunta sa bahay. So, hindi totoong nandun. Nabasa ko yan at nag-viral nga yan. Grabe. Alam mo kung saan ang gagaling ang mga fake news. Lalo pang lumalaganap yan dahil hindi sila makamove on. Lalo pang titindi ang fake news kung saan ang gagaling yan dahil hindi nila matanggap ang mga nangyayari. Pati yung mga baser, mga baser kayo dito at mga troll, tumigil na kayo. Yung mga pagbumura nyo, hindi yan makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya. Maliban lang kung meron kayong pinagmanahan ng palamurang tao. Kaya kayo ganon. Kaya yung mga baser at troll na walang ginawa ko hindi magmura ng magmura, yung buhay nyo lalong maghihirap. Yung ganyang klase mga tao lalong naghihirap ang buhay. Yung minumura nyo ay wala namang pakialam sa inyo at walang epekto yan. Huwag kayong magmana, nagmana kayo sa mga palamura. Anong nangyari? Kalaboso na. Tuloy ang ating mga balita. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nakatakda na pong humarap. Kala ko ba nawawala? Talaga naman ito si Medaldea, fake news din na humarap sa pre-trial chamber nga po sa International Criminal Court ngayong araw. Alas 9 ng gabi, oras dito sa Pilipinas at alas 2 ng hapon dyan sa Netherlands kung di tayo nagkakamali. Samantala, hiling ni dating Executive Secretary Salvador Medaldea na maging abogado raho ni dating Pangulong Duterte sa unang pagdinig ngayong araw, inaproban daw po ng ICC. Ayan siya na yung magiging abogado. Pero sana naman po, ikaw po naman ay dating Executive Secretary, abogado ka, bakit ka naman nagpapalabas ng fake news? Huwag mong igaya ang kulungan sa Pilipinas sa kulungan dyan sa ICC. Dito sa Pilipinas, ang inyong mga kliyente o mga nakakulong, anytime pwede mong dalawin. Pamilya pa. Nasa ICC na kayo, gusto nyo, lagi nakikita si Duterte. Bakit pa kayo naghiwalay? Tapos nung hindi mo makita, bigla kang humarap sa media at pinaputok mo, kidnapping ito, ganito, nawawala si Duterte. Kaya nagpanik yung kanyang mga mahal sa buhay. Yun naman pala, si Medaldea ang nawawala. Naalala ko yung November 1, di ba sa November 1 sa Undas? Marami nagagalit, nawawala yung puntod ng mahal ko. Nawawala yung puntod ng mga mahal ko sa buhay. Hindi naman nawawala yung puntod, ang nawawala yung palang naghahanap, naligaw. Ayan, yan ang nangyari kay Medaldea. Naligaw siya, at ang akala niya, kaya niyang impluensyahan ang mga security dun sa ICC, kaya kaagad pinaputok, wala, nawawala, kinidnap, naloko na. Nagpanik naman po yung mga saradong isip. Naku, dami niyan, or iilan yan. Lalo na yung mga troll, ay hindi kayo makakalusot. Okay? Iniulat na po ng Philippine Ambassador sa Netherlands. Ngayong Biyernes nga po, Marso 14, ang opisyal nito ay nakipag-uusap na raho sa mamagitan ng tawag kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin may ugnayan na, pangangalagaan na. Ipinating sa dating Pangulo na sumasailalim siya sa isang medical check-up at maayos siya na sa pangkalahatan. Sinabi rin po ng Embahada na pinapadali nito ang kahilingan
Ibig sabihin, pinagbigyan ng kahilingan ng dating Pangulo para sa pagbisita ng kanyang mga legal counsel at isang membro ng pamilya. So, ang ibig sabihin, ang Philippine government under President Marcos at yung ating ambassador, ang ating embassy doon, ay siyang nakatutok sa lahat ng pangangailangan ni dating Pangulong Duterte, ipagkakaloob, ibibigay sa pagsunod sa protocol. Huwag natin kalimutan, ang protocol sa ibang bansa, iba. Ang batas, environment, maraming iba kumpara sa atin. Kaya huwag niyong ikukumpara yan sa mga nakakulong at sistema ng paghahanap ng hustisya sa Pilipinas. Malaki ang pagkakaiba. Kung ano ang layo ng Pilipinas sa Netherlands, 2 o 3 ganong kalayo ang sistema at pagtatrial or proseso. Yan po yon. Samantala, sa isang pahayag pa rin kahapon, binigyan din ng International Criminal Court prosecutor na si Karim Khan na ang isinagawaan niyang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang mahalagang development sa pagpapatuloy ng investigasyon ng ICC sa madugong war on drugs ng nakarang administrasyon. Ayan po, napanood ko yung interview niya, statement na yan, ay nakita niya, sabi niya, tama ito, tamang proseso. Actually, ito nga ho talaga ang tamang proseso. Maibibigay at ibibigay ang lahat ng pagkakataon kay Duterte para kanyang may pagtanggol ang kanyang sarili sa mga akusasyon laban sa kanya ng mga biktima ng madugo, tokhang, katok, sabay putok noong mga panahong yon. Samantala, ito na, common law wife ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Abansenya. Abansenya ba? Sasampahan ng reklamong direct assault ng PNP. Sa video na pinakita ng PNP sa Public Information Office, makikita ang pagpukpok, nakita ko rin yun ng cellphone ni Hanilet sa ulo ng isang babaeng SAP, Special Action Force personnel, habang inaaresto ng Interpol ang dating Pangulo. Grabe nga po yan, talagang tumunog Uy, sabi ko, grabe. Pinukpok talaga, kaya naman pala nawala yung babae, laki ng bukol. Kung anong laki ng cellphone na pinukpok, ganun din kalaki yung bukol. Ibig sabihin, napakalakas. At grabe palang magsalita yung mag-inang yon. Saan ba nagmana yon? Lalo na yung Kitty. Akala ko yung si Kitty, bata pa, di ba? Parang dating iba. Hindi pala na, iba. Grabe magmura, pati si General Torre, Major General ng PNP. Minura niya. Pinipigilan na siya ng mga abogado ni Duterte, hindi pa rin paawat. Pagkatapos yung nanay, ayan, namukpok pa. Relax lang kayo. Maaaring dala ng init ng ulo, emosyon, pero ang pisikal na pananakit ay meron kayong accountability na ngayon dahil hindi naman basta papayag ang SAP na sila pukpukin na lang. Malugod na tinanggap naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ang panamyan, ambassador pala ito. Ambassador designated na si Eduardo Antonio. Parang Pilipino Binigyan din ng Pangulo ang tungkulin ng Pilipinas at ng Panama, okay? Sa vital trade, maritime, nagpahayag din anya sila ng interes sa paghanap ng bagong paraan upang palakasin ang relasyon o yung bilateral para ho sa kapakinabangan ng dalawang bansa. Ibig sabihin, makakabuti sa dalawang bansa. Panama at saka po ang Pilipinas. Ayun pala So halos every other day may bisita ang ating Pangulo. Kasi yan ang bunga ng independent foreign policy. Lahat kinakaibigan, malaki mayaman na mga bansa, sa buong mundo ay kinakaibigan, good for business, good for security, pabor din sa mga OFW at pabor sa lahat ng Pilipino. Kayo man ay ayaw o hindi ng gobyernong ito, pabor pa rin dahil ang galaw ng Office of the President ay para sa lahat ng Pilipino. Hindi sa mga Marcos loyalists lang, Marcos supporters, or silent majority. Pati mga DDS, pati ang anti-Marcos, kasama kayo makikinabang sa galaw ng gobyerno, sa mga foreign policy at national at internal security ng ating bansa. Yun lang po yun. Okay. In-announce na nga po ng Commission on Election na approve na ho ng Department of Budget and Management o DBM ang 2.7 billion pesos nakakailanganin daw ho ng Bangsamoro Parliamentary Election sa October. Aga ng perang yan. Ayon kay Chairman George Garcia, ang additional funding ay nilaan din na panukalang dagdag ng Pilipinas or sa 2,000 pesos na honorariyan sa mga guro na magsisilbing bilang electoral board members.
pati na rin ang pag-hire ng mga support staff. So lahat yan, pag eleksyon, maraming gastusan. Pero sandali, bago ang lahat, belated happy birthday muna pala kay, General Nicolas Torre ng CIDG-PNP, ang matapang na general. At saka si Senador Rapi, yung sumumo kay Tulfo. Ayan, si Senador Rapi Tulfo ay nag-birthday din. Parang magkasabay yata sila o kahapon. Anyway, magkasunod. Noong Tuesday, si General Torre, Wednesday, ay si Senador Rapi Tulfo. Happy birthday, belated po sa inyo. Mabuhay po kayo. Sana ay healthy, maging malusog ang lahat ng mga galawan. Isang senador at isang matapang na general ng PNP. Kakaiba talaga si Torre. Qualified na maging PNP chief ito. At pagkatapos ng PNP chief, siguro pwede pa rin ho ito sa mas mataas na posisyon sa pamahalaan kasi may balls, may tapang. Matindi po ang kanyang hinaharap at kinaharap. Nakakadalawa na. Yung magkaibigan taga Davao, pareho niyang inaresto di ba? Unang inaresto niya si Kibuloy. Pagkatapos inaresto na rin si Duterte. Di ba? Dalawang malalaking ma-influensyang tao sa Davao at sa bansa ang napatunayang no one is above the law. Yan ang panindigan. Samantala, ibinida po ni Justice Secretary Jesus Boying Rimulya ang patuloy anyang pagbuti ng illegal drug situation. Ibig sabihin, yung kampanya lahat-lahat ng Pilipinas. Lalo't patuloy ang pagbaba ng bilang daw po ng mga individual na gumagamit nito sa bansa. Sa press briefing daw po sa Malacanang, sinabi ni Communication Undersecretary Claire Castro na ang kalihim ng Justice Department ang kumakatawan sa Pilipinas sa ika-68 season daw po sa United Nations Commission o tinatawag na narcotics, drugs, yan sa Australia. Nasa Australia pala. Ganon. Okay. Ito ang pinagmalakiraan niya ng pamahalaan sa tinatawag na politic approach. Ayan. Okay? Ng Marcos administration sa problema sa illegal na drugs sa bansa. Sa pamagitan niya ng mga pagtutok at pagbibigay ng ahensya sa tinatawag na mga prevention measure. Doon nga po at kontra illegal na droga. Ayan, bawal na gamot. Ingat po kayo dyan. Walang kabutihan niyang bawal na gamot. Salot sa bansa. Salot sa pamilya. Salot sa mga ari-arian. Walang kabutihan. Salot sa kalusugan. Hindi ho makakabuti. Huwag kayong gumaya doon sa mga bangag-bangag dyan. Mga adik-adik dyan na gumagamit talaga ng totoo or gumagamit talaga ng illegal na walang ginawang kabutihan at puro pagbibintang lang at puro ho kasamaan. Ingat-ingat lang po kayo. Okay? Naku, bago tayo mag-break, nabalitaan nyo, mayroon ng warning si NBI Director Santiago laban kay Harry Roque na nananawagan ng people power. Sabi niya, nasa malayo kang lugar, nagtatago ka, tapos nananawagan ka ng people power, humanda ka. Pwede kitang kasuhan yan. Ayan. Warning yan. Sino mang mananawagan ng people power, na mga taga-suporta ng mga Duterte, pwede nang kasuhan ng NBI kasi nga po ang people power, pag-aaklas, bawal yan. Sedition yan. Pwedeng rebellion yan. Paalala lang po yan, walang takutan. 17 minuto, makaraan po ang alas 9 na umaga, magbabalik pa tayo. Siyempre, bungad pa lang ito, kaumpisa pa lang ng ating mga balita dito sa Mike Abi Live. Balik na po tayo sa Mike Abi Live sa paghatid po ng ating mga balita. Si John Manalo ng Pag-asa. Tingnan natin kung anong panalo natin sa panahon ngayon. Summer na ba talaga? Official na bang talagang panahon na ng mainit na ba ating naranasan? Malaman natin sa kanya yan. Okay? John, si Mike Abi po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa Sir Mike at sa ating pong mga tagapakinig. Kamusta po ang weather natin? Ano na ba itong panahong ito? Napakainit minsan, pero bigla namang umuulan sa bandang hapon. Ano ba talaga? Ayan, mahalaga po na mai-clarify natin yan. Easterlies po yung nakaka-apekto sa ating bansa. Yung easterlies po ay yung hangin na galing sa Pacific Ocean. Ito po ay nangyayari dahil sa pag-ikot ng mundo sa kanyang axis. At dahil po doon, susunod yung atmosphere o yung hangin sa taas ng lupa. At yun po yung nagdadala ng mga
easterlies o yung hangin na consistent, lalo na sa equatorial region. At yung hangin na yun ay mainit po. Dahil mainit po yun, nagdadala din po yun ng mainit na temperatura. Pero minsan po, may dala din po yun ng mga clouds. At yung mga clouds na yun, yun naman po yung nagpapaulan sa atin. Halimbawa po, sa Eastern Visayas, ina-expect po natin na maulap na kalangitan na may kasama pong mga scattered rains at mga thunderstorms. Sa Metro Manila naman po at sa natitirang bahagi ng bansa ay easterlies pa rin yung nakakaapekto, pero partly cloudy to cloudy skies. Ibig pong sabihin, sa morning ay generally maaraw at sa tanghali, pero may possibilities pa rin po na magkaroon ng mga pagulan at thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Pagdating naman po sa gale warning ay wala naman po tayo nakataas, kaya malaya pong makakapaglayag ang ating mga fishermans at mga seafarers. Pero sa bagyo ay same po, wala din po at pwede rin po natin i-note na ina-expect natin na 0 to 1 po na bagyo yung maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At yung buwan po ng March, yung buwan na kung saan climatologically pinakakonti po na bagyo yung na-record natin during month of March na bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Okay. Pagdating naman po sa heat index ay may mga ina-expect tayo na danger level at ito po yung sa Pangasinan, sa Palawan at saka sa Maguindanao. Okay, Jan, gusto ko malaman, officially ba na ideklara na ninyo na summer na talagang tag-init na itong panahong ito? Opo, mahalaga din po na mabanggit natin yan kasi minsan naiisip po natin na dahil sa init ng panahon ay tag-init na ba talaga. Pero actually, yung northeast monsoon o yung hanging amihan na nagdadala ng malamig na hangin sa atin ay hindi pa po nata-terminate. Ibig po sabihin ay maaari pang may huling bugso po itong northeast monsoon at mag-start po ito sa northern Luzon sa Sunday. At maaari pong tumagal ng few days and after po niyang mag-retreat ay maaari na po na i-terminate na natin northeast monsoon at tuloy-tuloy na po yung mainit na panahon na ine-expect natin. Okay. Sige, Jan. Thank you. Salamat. At ingat lang kayo dyan sa Pag-asa. Maraming salamat din po. Si Jan Manalo po ng Pag-asa. Yan po yung ating inasahan at nangyayaring lagay ng panahon. Hindi ho talaga may iwasan. May mga ganyan. Okay? At dahil summer talaga. Kaya mainit. Ingat po tayo. Maligo ng maaga. Akang init ng mga galawan. Mainit din ang panahon. Kaya dapat sana'y umuulan ng bahagya para lumamig ang ulo ng mga mainit na hindi nila matanggap ang mga pangyayari sa magitan po ng kaganapang pampolitika at iba pa. Samantala, kinumpirma ng Department of Health or DOH na ang Pilipinas ay may pinakamaraming kaso ng dengue. Ngayon sa Southeast Asia. Mabigat to. Marami raw. Ayon sa kay Secretary Dr. Teddy Teodoro Herbosa, 73% ng increase ng dengue sa Pilipinas mula noong January hanggang Marso ngayong taong ito. Kumpara sa nakalipas na taon, ito ay katumbas lamang ng 62,313 ng nagkasakit ng dengue. Naitala naman sa National Capital Region, Calabarzon at Central Luzon ang pinakamataas na kaso ng dengue sa Pilipinas. Patuloy naman ang mga programa ng pamahalaan para maibsan ang pagtaas ng kaso ng dengue. Ayun. So ingat lang tayo, mapanganib itong lamok O kaya yung mga mahilig sa rally, ingat po kayo, baka mamaya lamok ang inyong mga kasalubong dyan, delikado Baka mamaya habang nagrarally kayo, kayo naman pinagtutulungan ng mga lamok na may dengue. Pagka kayo nagkasakit, ang gobyerno parang sisisihin nyo. Lagi na lang kasi ang gobyerno ang inyong sinisisi. Kailangan maging maingat po kayo, Sa lahat ng oras, pagkakataon, kahit saan lugar. Sa halip na Marso, naiusog na sa buwan ng Abril daw po, nabago na ang pagsisimula ng rehabilitation ng EDSA ayon sa Department of Transportation, DOTR Secretary Benz Dizon. Samantala, DOTR iginiit na mas magiging prioridad ang passenger bus sa dali-anyan ng trapiko sa oras na simulan ang EDSA rehabilitation. Ganon? Ibig sabihin yung public transport ang priority. Paano yung private car? Napakarami ng private car na dumadaan along EDSA. Naku, maghanda na ngayon pa lang magkukwenta na kayo. Matindi po ang epekto dahil mula Pasay hanggang Monumento ang rehabilitation. Kung hindi ako nagkakamali, parang 1 taon gagawin ang along EDSA. So mabigat-bigat po yan. Okay. Samantala, pinasalamatan daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Liberian Vice Prime Minister Tanha Pahon. Prime Minister Pahon.
para ho sa desisyon ng Lovenia na magtayo daw ho ng kauna-unahang embahada nila dito sa South Asia sa Maynila. Ibig sabihin, sa buong ASEAN, ang unahin na maglagay ng embahada dito sa Manila, sa Pilipinas. Ito pala yon. Akala ko lalaki, babae pala. Sorry po, tao lang. Yan na. Ayan. Okay. Ito, magandang balita. Yung mga tulpo, mga followers ng mga tulpo, eto na yon. Kahapon. Ito yata yung pangalawang disqualification. Ayan po. Yun pong disqualification ay ibinasura na po ng COMELEC, ng First Division ng COMELEC, laban po sa senatorial candidate na si Erwin Tulfo. Okay, na aming kasama dito sa PTV4. Ang petisyon ay nanggaling kay Bertin Kausing. Ito naman yung nadisbar na abogado, di ba? Patunayan niya na sinilbi nito ang kopya ng reklamo kay Tulfo. Ibig sabihin, hindi napatunayan. Ayan, hindi ho napatunayan, kaya dinismiss. So malinis na. Yung una, ay pangalawang disqualification yan. Wala na, tuloy-tuloy na ho ang pagtakbo. Number 1 kasi si Tulfo, kaya binabato sa langit. Mga ganon, So congratulations kay Erwin Tulfo, sa mga Tulfo, dahil nalinis na po yung mga issue tungkol sa disqualification. Tuloy-tuloy na ang kampanya, tuloy-tuloy na ang labanan. By the way, malapit na ho ang kampanya ng local, Kung di ako nakakamali, last week nitong Marso, ang opisyal na kampanya ng mga local candidate, district congressman, gobernador hanggang sa konsilor ng mga liliit, malalaking mga syudad at bayan sa buong Pilipinas. Yan talagang matindi. Sa init ng panahon, nararambo na, halo-halo na. National candidate, local candidate, magsasama-sama na ang kampanya nila ngayong bago matapos ang Marso. Samantala, nakakaisang buwan na, mahigit-higit na. Kasi noong February 11, nagsimula naman ang kampanya ng mga national candidate, party list at mga senatorial. Nakapanumpa na nga po sa Malacanang ang Maguindanao del Norte Governor. Sino ito? Abdullah Macara. Ito ba nabalita na natin ito isang araw? Inulit na naman natin. Bilang bagong interim chief minister na po ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Yan, So, congratulations. May bago na hong pamunuan. Okay? Mangunguna ho sa Bangsamoro Transition Authority o BTA. At sinabi ho ni Pangulong Marcos Jr. na mismo ang nagsagawa ho, si Pangulong Marcos po ang nagsagawa ng ortiking panunumpa. At tiwala siya sa liderato ho upang magabayan ang paglago para sa rehiyon, hindi lang sa ekonomiya, seguridad at marami pa. Napakataas po kasi ng expectation ng taong bayan, ng ating gobyerno, kaya bilyong-bilyong pera ang isinuporta ng Executive Department sa pagbuo at mga programa ng Bangsamoro Region dahil nga po sa kapayapaan at business. Ayan o, pangkalahatan. Congratulations! Mabuhay ang ating mga kapatid na mga Muslim, mabuhay ang mga Kristiyano, mabuhay ang lahat ng relihiyon na nasasakupan ng iba't ibang lugar dyan sa Mindanao at sa buong bansa. Ayun, okay. Finance Secretary Rap Recto sinabing posibleng merong epekto sa ekonomiya at merkado ang pagkaka-aresto daw ho ng ICC, International Criminal Court, kay dating Pangulong Duterte. Hindi umano makikaila na ang posibilidad ng pagpangamba ng ilang mga mamumuhunan at merkado. Lalo anya at kasalukuyan na nakakaranas ng mga ilang protesta at kilos at protesta at saka demonstrasyon mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Pero, ito yung matindi, pasubali. Ayon kay Secretary Recto, isang ekonomista, posibleng epektong ito pero short term, maigsing panahon lang o panandalian lamang. Sa ngayon, mananatiling matatag ang ekonomiya at merkado ng mga bansa sa kabila ng mga hamon sa loob at labas ng bansa. Dahil patuloy na pagbaba ng inflation, pagbuti ho ng labor market condition. Ayan, may bahagyang epekto, pero pansamantala. Pero mas maganda sana kung walang epekto. Kaya yung mga namang nagrarally dyan, tumanggap na ho tayo. Magpasalamat kayo dahil binibigyan na ho ng pagkakataon at tamang pagkakataon ang dating Pangulo na may pagtanggol ang kanyang sarili. Sabi nga niya, inaako na niya ang lahat ng pananagutan. Sabi niya, this is my destiny. So tinanggap na po ng dating Pangulo kung ano ang kanyang kalagayan at ano ang kanyang kakaharapin
at kanyang haharapin ang hamon sa legal process dyan sa ICC. Kaya tigilan na po sana ng mga followers, supporters ang mga mararahas na galawan. Huwag naman sana. Yung pagpapahayag, mga rally, freedom of the press, freedom of expression, freedom of assembly, okay yan. Pero may limitasyon yan. Pagka sumobra, maaring may pananagutan na kayo. Okay? Ganun lang po. Huwag kayong padala sa mga politikong nagdadala ng init ng usapin. Kasi ginagamit ng ibang mga politiko for publicity only ang isyong ito. Kaya huwag kayong paggamit dyan. Ayaw ko nang tukuyin. May mga politikong sumasawsaw dyan para sa kailang publicity. Meron niyang mga identify na sumusuporta kay Pangulong Marcos. Ngayon, biglang medyo gumagalaw ng bahagya eh. Kumakampi na sa mga Duterte kasi nakita nila na may suporta para sa ganon, manalo sila sa eleksyon. Ayan ayaw ko ng pangalanan, aralin po natin. Meron lumilihis ng bahagya, meron nagbabalimbing, meron nagbabagong anyo, may nagkukunwaring makamarcos, pero yan pala, ang puso at damdamin ay Duterte. Ingat tayo dyan. Naghahanap marami kasing balimbing at saka sip-sip sa mga panahong ito ng kampanya at eleksyon. Ayaw ko ng pangalanan, kayo na ho ang bahala dyan. Nagain daw po ang National Bureau of Investigation o NBI ng reklamong anti-graft and corrupt practices. Laban ho kay dismiss Banban Tarlac Mayor, wala nang katapusan itong Siguo. Okay, sa Department of Justice, bagong kaso. Ayon sa NBI, nireklamo rin ng ilang mga empleyado ng pagkora sa kasong graft, human trafficking, at falsification of public document. Yan, kaugnay na ni-raid na Pogo Hub sa Banban Tarlac. Yan. Ay, nakakasawa na yung alis na yan. Sinungaling naman yan eh. Pati nga yung kanyang pagpunta sa abroad na tumakas po lang sa Pilipinas, hindi nga niya may kwento kasi siya dumaan eh. Sabi niya sa dagat, sa barko, sabi niya ba sa aeroplano, isa ka ba talaga? Para kang paru-parong lumipad na lang tapos nung paglipad hindi mo alam kung saan ka dumaan. Paano natin papaniwalaan yung babaeng yan? Okay? 9:33 ng umaga, parang umiinit na ang panahon. Kala ko ba sabi ng Pag-asa, wala pang mainit, may ulan-ulan. Parang mainit, maalisangan ang dating. Plano ng Department of Agriculture, Agrarian Reform, DAR, at ng Bureau of Jail Management and Penology, BJNP, na palakasin daw ang kanilang partnership para matulungan ang mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang mga produktong agrikultura. Nais daw po ng dalawang ahensya na magtuloy-tuloy ang direktang pagsusupply ng mga pagkain sa mga pasilidad ng BJNP sa buong bansa. Tiniyak ng BJNP na suportado nila ang mga programa ng DAR upang may sapat anyang pagkukunan ng mga masustansya ng mga dekalidad. May dekalidad, ibig sabihin, quality ng mga pagkain, ang mga person deprived of liberty or DPL. Ayan, DPL yon. PDL pala, I'm sorry. Ayun. Siyempre, lahat naman pong nakakulong akusado pa lang, hindi pa napapatunayan, kahit guilty, kailangan pakainin pa rin. Di ba? Ganun po. Ayun naman yun eh. Okay. Kabilis ng oras at panahon. Happy birthday po sa lahat ng may mga birthday. Happy birthday po sa mga tapos ng birthday. Belated happy birthday na lang ang dating sa lahat ng ating mga kabayan sa abroad. Uy, malamig. Doon pala sa ibang mga bansa, malamig pa rin ang panahon. Okay? So, mabuti pa sa inyo. Dito sa amin, maalinsangan na ho talaga paminsan-minsan. Uulan ng bahagya, nawawala-wala naman. 9:34 na po na umaga, break muna po kami. At siyempre, sa aming pagbabalik ang iba pang mga balita na ating mga ipagkakalob sa inyo, dito po sa Mike Abe Live. Balik tayo sa ating mga balita. Muli ko pong pinapaalala, ingat po kayo sa mga fake news. Napakarami ng fake news ngayon, fake video, fake na mga fake pictures sa mga rally, kung ano-ano. Meron pa nagpalabas dyan na meron daw military nag-resign, hindi naman ho totoo. Meron kung ano mga sinasabing kung ano pa dyan. Lahat po yan ay propaganda. Lahat po yan ay pananakot lang. Lahat yan ay walang katotohanan at pang paninira lang ang ginagawa sa ating administrasyon. Talagang matindi ang fake news. Ewan ko kung paano lalabanan ito ng PCO. Pero hindi ho tumitigil ang PCO, Undersecretary Ruiz at Undersecretary Claire Castro ho. Kaya nga ginagawa nilang lahat
Araw-araw may briefing para masagot at may paliwanag ang tama, pero marami pa rin pong gumagawa ng fake news dahil ginawa na nilang negosyo. Pinagkakakitaan na ang fake news, kaya ingat po tayo dyan. Si Michael Rogas po ng Radyo Pilipinas may report, apat na high value individual. Ano itong ibig sabihin nito? Arestado sa Sampaloc, Maynila. Ibig sabihin may kinalaman ito sa illegal drugs. Value Value ng illegal drugs meron sa Sampaloc, Maynila yan. Narito ang live report. Paring Mike, bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang apat na lalaki na itinuturing na high value individual sa Sampaloc, Maynila. Ito ay matapos makuha sa kanila ang kalahating kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos sa Panay Street, Barangay 560, Sampaloc, Manila. Kinilala ang mga suspect na sina Marco Anthony Aviles alias Tisoy, Tim Doloyas alias Moymoy, John Mark Clariten alias JM at Eduardo Buico alias Loloy. Isang entrapment operation ang ikinasa ng Manila Police District Station Drug Enforcement Unit matapos makatanggap ng impormasyon na umunay bentahan ng droga sa lugar. Nasa kulungan na sa MPD ang apat na suspect at kasalukuyang nakaharap sa kasong illegal drugs. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ingat po kayo at huwag kayong gumamit ng bawal na drugs dahil salot sa buhay natin yan. Di ho makagdudulot, walang kabutihan ang illegal drugs. Lahat ay kasamaan. Hahatakin kayo sa kasamaan. Kung malusog kayo, masisira ang kalusugan nyo. Kung may pera kayo, masisira kayo sa pera. Kung magatino ang pamilya nyo, mawawasak dahil sa illegal drugs. So, walang kabutihan yan. Ingat lang po tayo dyan. Okay? 9:42 ng umaga. Alam nyo, dapat to ngayong umaga makausap natin si General Nicolas Torre, pero dahil busy po, alam nyo, napaka-busy ho ng trataong yan. General na yan, Major General, kasi Director ng CIDG. Pero maswerte tayo dahil meron pong matapang, matalino at lakas ng loob na general na hinaharap kahit sino. Kahit sino. Nabalitaan ba nyo? Hindi gaano lumabas sa media yan. Pinusasan pala. Inaresto pala. For obstruction of justice. Itong si Salvador Mideldea. Dating Executive Secretary ni dating Pangulong Duterte. Pero pinakawalan din nung gabi dahil isinama siya papunta ron sa Netherlands. Pinusasan pala siya. Pati ho si Attorney Delgra, muntik na rin. Si General Torre mismo ang nagposas kay Mideldea dahil sobrang na yung pangungulit. Sabi niya, obstruction of justice na ang ginagawa mo. You're under arrest. Sabay posas. Hindi ho lumabas sa media yan. Tapos nung madala niya sa kotse, babalik siya, dala-dala yung posas. Ang susunod niyang posasan, si Attorney Delgra, pero hindi natuloy kasi nailayo na ng mga tauhan. Okay? Ganun po ang matinding nangyari doon sa loob. Sa loob ng 12 oras na pasensyahan, pangunawa ng general, ng PNP, si General Torre, ay napuno na ang salop hanggang sa inabot ng gabi, nagka-arestuhan at napilitan ng pinasakay na ng eroplano si Duterte para makontrol ang sitwasyon. Ayun po yun. So, hindi yan pwedeng i-deny. Merong video, merong record ang PNP na ang dating Executive Secretary, abogado, kay General Torre, walang abogado, kahit sino, pag lumalabag sa batas, huhulihin ka, pupusasan ka. Doon nakita yan ni dating Pangulong Duterte, yung nangyaring yon, ng pagposas. Kaya siguro natakot yung mama. Sige na nga, sasama na ako. Kaysa pusasan mo pa ako. Iba ang klaseng, ang tapang at talino ng butihang general. Sana all. Huwag namang maiinggit yung mga ibang general. Huwag kayong magtatampo. Sana all ng general at pulis, military, ganyang katapang. Dahil may pag-asa ang bayan pagka mayroong matapang na general na hindi natatakot sumunod sa court order at mga batas. Nilinaw po ni Senador Bato de la Rosa na hindi siya nagtatago. Ay, nasan ka? Kasunod ito nang hindi niya paglitaw noon daw hong pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa bisa ng International Criminal Court Arrest Warrant. Ayon sa Senador, nasa Mindanao umano siya nang maganap, okay? At nangangampanya. Ayon. Samantala, umapilar naman si Senador de la Rosa kay Senate President Francis Chis Escudero na huwag agad-anya siyang isuko. Sa mga otoridad kapag nailabas na ang International Criminal Court ang warrant of arrest sa kanya. Teka, dali. Bibigyan mo pa ng problema si Escudero kay Bato de la Rosa, kay General Torre. Ay si General Torre, kahit sino hinuhuli niyan, ikaw pa kaya?
At ano naman ang trabaho ano naman ang magagawa ng Senado sa warrant of arrest? Pag may warrant of arrest, court order yan. Walang pwedeng humarang dyan. Kahit si Escudero pa ay maglupasay para pigilan ka, hindi magagawa. Huwag mo nang idamay, Senador, ang mga kapwa mo, Senador. Hindi ka mapipigilan. Ano ha? Humarap na lang kasi kayo. Para may pagtanggol nyo ang inyong sarili. Total, maganda naman ang trial dun sa Netherlands. Malamig ang panahon, air condition, pagka-summer, malinis ang kulungan, kumpleto ng pagkain, aalagaan kayo ng Philippine Ambassador na naka-assign doon, ibibigay ang inyong mga damit, pagkain, lahat-lahat. Hindi katulad dito, bahala ka sa buhay mo pag nakulong. Ay, doon po iba. Ibang environment doon, iba rin ang batas, iba ang treatment. May pagka-VIP treatment pa nga ang dating doon, alagang-alaga kayo kung sakali. Yun naman ang totoo eh. Huwag kayong matakot sa anino nyo, huwag kayong matakot sa mga sarili nyo, at panagutin ang dapat panagutin, justice for all. Oy, kamusta nga pala ang mga biktima? Mabuhay ang mga biktima, tumaas na ba ang moral nyo? Yung ilang taon na kayong lumuluha, ilang taon na kayong nasasaktan, ngayon na ho nagkakaroon ng pag-asa na magkaroon ng katarungan. Although ang buhay hindi na may babalik, pero sana mabigyan ng katarungan talaga ang sinasabing 20 hanggang 30,000 buhay ang natukhang. Ang lupit niyan. Sa mga taga-suporta raw po ni dating Pangulong Duterte, na nagtirik daw ng kandila sa labas daw ng Korte Suprema para ipagdasal ang kaligtasan ng dating Pangulo. Ligtas na ligtas naman ho, sabi niya okay na okay siya. Maganda yung kwarto, pinakita na kahapon yung kwarto na kanyang tutulugan. At antabayan niyo mamaya, ayaw ko lang kung bawal kasing i-live yan eh. Ulitin ko alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas, alas 2 ng hapon doon sa Netherlands, sa ICC, doon na po siya haharap officially. Unang araw ng kanyang pagharap sa ICC. Judges. Parang ano ba tawag doon? Babasahan siya, ipapakita sa kanya, sasabihin sa kanya ang mga kaso, mga ebidensya na pwede niyang kaharapin laban doon sa crime against humanity. O may kaugnayan sa crime against humanity. So alas 2 yan. Kung ilalive yan, pero malagay ko bawal eh. Bawal sa korte mag-live eh. Pero lalabas ho ang balitang yan. Inuulit ko alas 9 ng gabi dito sa Pilipinas. Alas 2 ng hapon sa Netherlands, doon po mangyayari ang unang pagkakataon pagharap ng dating Pangulong Duterte sa husgado sa International Court. Ayun, ICC. Nilinaw daw po ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang sinasabing unverified na mga ulat tungkol nga sa mga sundalo umano na nagbitiw. Yan sinasabi ko kanina. Fake news kasi ito. Hindi ho totoo. Ang kailang mga tungkulin upang suportahan daw ang dating Pangulo. Okay? Duterte. Ayon sa AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, si Francel, ating na-interview dito yan. Inihimok nila ang publiko na maging mapanuri at iwasan daw magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon o maaaring fake news talaga. Ayon kay Colonel Padilla, na nanatilian niyang professional at nagkakaisa at hindi partisan ang AFP. Patuloy niya nila silang nakatuon sa kanilang proteksyohan, mandato na protektuhan, ibig sabihin protektahan daw po ang mga Pilipino habang iginagalang naman nila ang rule of law or chain of command. Ayan. Pagrespeto sa ating batas, sa kanilang Commander-in-Chief, walang iba kundi si Pangulong Marcos Jr. at iba pa. So sabi ko sa inyo, fake news yan. Marami hong naggumagawa ng ganyan for subscriber at views only. Kahit yung mga nagpapakilalang pro-Marcos, pro-administration ng mga vlogger, ngayon medyo lumilihis ng bahagya kasi hinahabol nila yung views nila. Kasi kakaunti ang views pagka ikaw ay nagtanggol sa demokrasya at nagtanggol sa ginagawa ng gobyerno. Kaya yung mga vlogger na identify umano na sila yung Marcos administration, biglang gumagalaw ng bahagya ngayon, kumakampi sa kabila para makapture nila yung views. Ay, wala akong pakialam sa ganyan. Ako, kahit ako mag-isa, paninindigan ko ang rule of law. Paninindigan ko na tama ang ginagawa ng gobyerno. Magalit kayo kung magagalit at kayo lang naman ang mai-stress niyan pag nagalit kayo. Ang tamang gawain, masarap itulog. Ang tamang gawain, masarap ang pakiramdam. Pero kung dahil pera-pera lang, para lang sa inyong mga galawan, bangungot ang aabutin nyo, delikado pag hindi nagising. Okay? Pinasasagot ng Korte Suprema sa loob ng 24 na oras ang gobyerno sa petisyong inihain ng Davao City District Congressman Pulong Duterte, Veronica Duterte at Sebastian Duterte, ang mayor ng Davao, na
Pinagpapaliwanag daw po ang mga respondent kung bakit hindi dapat maglabas ng preemptory right of habeas corpus. Ibig sabihin yung pagsasabi na pawalang bisa, ang ibig sabihin noon, gusto nilang pakawalan daw si Duterte ng mataas na hukuman. Pinag-isa nga po ng korte ang mga petisyong inihain naman ng 3. Ayan. Kasi ang nagfile dyan yung mag-amang panelo, di ba? Magkakaiba. Total magkakapatid naman yan. So, pinag-isa na lang. Okay? Ang petition nila, ang purpose po ng petition, pawalang bisa or pabalikin sa Pilipinas. Dahil iligaw daw ang pagkakahuli, susmarusip na buhay ito. Alam nyo, ang Philippine Court, Philippine Government, Supreme Court, sa aking pong paniniwala, walang jurisdiction. Hindi pwedeng makaalam sa International Court, sa International ICC. Kasi under control ng ICC, si dating Pangulong Duterte matapos ipaaresto. So wala na hong magagawa ang Philippine government dyan. Ang magagawa lang ng gobyerno, tulungan si Duterte sa kanyang pangangailangan doon sa Europe. Pero yung tungkol sa kaso, hindi na pwedeng makailam ang Philippine government, Philippine law, at Philippine Supreme Court. Yan ang aking paniniwala. Pero kung paniniwala nyo, pauuwiin dito sa kahilingan ng kung sino, sandali. Titingnan natin kung pwedeng mangyari, pero palagay ko, malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit na mangyaring sumunod ang ICC sa kagustuhan ng mga petitioner. Ewan ko lang, Okay, magalit. Pag nagalit kayo, may stress lang kayo, wala namang mangyayari. Nagpalaala ngayon ng Civil Service Commission o CSC, na hanggang Marso 31 na lamang daw po at maaaring magsumiti ng nomination para sa 2025 search for outstanding government workers. Ito ang taunan anyang pagkilala ng mga kawani daw po ng pamahalaan na nagpamalas ng husay at ng kanilang tungkulin na nagsilbi anyang ehemplo sa serbisyo publiko. Ganon. Dito ba sa PTV4 may kasama ba rito? Dapat kasama rito marami. Marami dito overwork underpaid. Marami rito sa PTV4, puro trabaho, kulang sa pera. Kala nyo, hindi ko alam Marami rito hirap na hirap sa buhay. Hirap sa buhay kasi kulang. Kulang mga boss. Ayuda. Anyway, biro totoo yan. Wala namang kumpleto. Lagi may mga kulang-kulang pa. Samantala, mamaya pala, mapapanood na ninyo, nagbago ang oras, pero yung araw parehas, 8:00 ng gabi, si Larry Gadon. Larry Gadon live, tuwing Biyernes, 8:00 ng gabi. At siyempre, kakakasama nga po si Larry Gadon, Secretary Larry Gadon. Mamaya po yan. Dati kasi 11:00 ng umaga yan, Friday. Dahil alam mo naman, busy yan, Secretary, daming trabaho So, in-adjust. Kayo mamaya, habang naghahapunan kayo, every Friday, samahan nyo 8:00. Habang naghahapunan kayo, matapos ang inyong trabaho maghapon, si Larry Gadon po, Secretary Gadon, ang magbibigay sa inyo ng entertainment, balita at iba pa. Ayan, mamaya na yan, abangan. Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo sa Lunes na. PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, Facebook page IBC13, Mike Abilay. Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Salamat po.